Ayan, si Kakdak mga kababayan. Basahin natin yung balita dito. Sabi diyan, nakadaong na, lumapag na. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 442 na mga Filipino mula sa United Arab Emirates sakay ng Boeing 747. Binabanatan niya si Leni Robredo kasi may nag-post. Sinupalpal ngayon ni Leni Robredo. Ari Roque sinupalpal na ni Naga City Mayor Leni Robredo. Pinupuna yung kanyang pagsakay sa bus. Maniwala sana ako kung kuha ng nitis. Sabi ng mga DDS dito kay Digong, nakakulambo, napakalinaw na drama. O sino naman ang nagpicture niyan? Wow! Nakakulambo si Tatay Digong. Totoong tao na talaga siya. We love you, Tatay Digong. Sabi ng mga nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. babayan. Ano na niya, Mr. Maravillas? Ano ang magandang balita? Yung charter flights carrying 442 na mga OFWs mula sa United Arab Emirates. Dumating na po sa NAIA. Yung kay Sara niya, Mr. Maravillas, wala pa. Sigurado, doon sa 442, may DDS doon. Tahimik lang kasi siyempre, paya sila. Ito. Ayan, si Kakdak, mga kababayan. Basahin natin yung balita dito. Sabi diyan, nakadaong na, lumapag na. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 442 na mga Filipino mula sa United Arab Emirates sakay ng Boeing 747-400 na pinacharter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay isinagawa ayon sa direktiba ng ating Pangulo para matiyak na makauwi ng ligtas ang ating mga kababayan sa gitna ng sitwasyon sa gitnang silangan. Ayan po. O, di ba? Thank you po. O ngayon, nasa na yung kay Sara? Puro daldal, mga kababayan. Lumapag na sa NAIA, hindi pinakita yung mga mukha. Yan, sabi diyan, look, government arranged charter flight carrying 442 Filipinos from United Arab Emirates landed at Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ngayong hapon amid the Middle East conflict. The Department of Migrant Workers said the charter flight arrived past 12 p.m. It added that over 200 of the 442 passengers, mga OFW siya, sabi ng OWA. Yung ating Pangulo, hindi yung daldal ng daldal. Ginagawa, hindi siya yung puna ng puna. Aksyon, mga kababayan, yung kailangan. Hindi tulad ni Sara Duterte. Sige lang ang daldal. Asa na niya, Mr. Maravilla, si Sara? Nandun sa Davao. Wala mang kakwenta-kwenta yung pinagagawa ni Sara. Puro pansarili lang. Ayan si Sara kasama si GMA. Yan, sabi dito, mga kababayan, sa balita ang Manila Bulletin, Vice President Sara Duterte and Pampanga 2nd District Representative and former President Gloria Macapagal-Arroyo toured the photo exhibition during the 90th anniversary sa Ayala, Davao, tama, Ayala, 90th anniversary of the Office of the Vice President at Ayala Malls, Abrisa in Davao City on Saturday. Ayan, mga kababayan, silang dalawa. 90th anniversary daw kasi ng Office of the Vice President. Tapos, nag-book signing siya ng libro na siya siguro ang sumulat po. Finiture yung lahat ng Vice Presidente. Kasi siya Vice Presidente. Siyempre, kasama sa... Pero wala man dyan si Leni Robredo. First in line. Ano man ang pakinabang dito? Gastos lang ito, mga kababayan, ng Office of the Vice President. Ano man pakinabang dyan ng ating mga mamamayang Pilipino sa gitna ng krisis? Book signing niya. Buti kung nagtatrabaho, sana yung Vice President. Hindi man nagtatrabaho. At ngayon may ginawa siyang trabaho pang sarili. Nagsulat ng libro, nag-book signing siya. All about the Vice Presidents ng Pilipinas. Kasi siya, Vice Presidente. O ngayon, ano ang pakinabang ng mga mamamayang Pilipino ngayong panahon ng gira, panahon ng krisis? Di ba wala? Kumusta na yung mga pagpupuna niya na walang ginagawa yung gobyerno? O ito na yung ginagawa ng ating gobyerno. Nakauwi na, mga kababayan, 442 OFWs sa utos ng ating Pangulong Bongbong.
siya, puro man lang kwento at puna. Wala ni isa sa mga OFWs na tinulungan niya. Because sa inyo, Davao was the first to rescue in Cebu. So you know, matagal na yan. Yung bago ang pinag-usapan natin, yung Gira, yung Lindol yan. Matagal na yan. Bigyan ninyo kami ng bago at hindi yung trabaho ng Davao, kundi trabaho ng Office of the Vice President. Pinagmalaki niya yung sa mayor, di mag-mayor na lang siya. Ang mayor sa Davao, si Baste. Yung initiative niya, ang pinag-uusapan dito, tulad ng initiative ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaisipan niya. Hindi yung kaisipan ng kung sino-sino. Ito, pag-usapan natin. Kasi tumira na naman po itong si Harry Roque. Binabanatan niya si Leni Robredo. Kasi may nag-post, sinupalpal ngayon ni Leni Robredo. Harry Roque, sinupalpal na ni Naga City Mayor Leni Robredo. Pinupuna yung kanyang pagsakay sa bus. Maniwala sana ako kung kuha ng netizens or ordinaryong pasahero. Magpakatotoo naman tayo. Yun ang gusto ng mga tao, sabi ni Harry Roque, na wala nang magawa. Manira kasi jobless siya. Puganti pa. Sagot ni Leni Robredo. Sagot sa fake news ng mga tao na walang kilalang politiko na nagbabas na walang bodyguard na kasama. Pasensya na sa mga pasahero na nakasama sa video. Pinasimplihan lang, mga kababayan ni Leni Robredo. Binigyang kasagutan ni Naga City Mayor Leni Robredo ang mga batikos at hindi naniniwala na siya'y sumakay ng bus imbes na gumamit ng government vehicle kasabay ng oil crisis sa bansa. Ibinahagi ni Mayor Leni ng Facebook story na makikitang nasa bus siya. Nauna nang nagbigay ng reaksyon si dating presidential spokesperson Harry Roque na tila hindi naniniwala sa pagsakay ng bus ni Robredo. Nainsulto kasi sila, mga kababayan. Kasi si Sara, hindi man sumasakay sa ganyan. Para ang pag-post ni Leni Robredo, ang tama kay Sara, nagigilty po. Kaya nagre-react sila. Hindi man sila inaano, nag-post lang naman na gano'n. Iisip nila, patama. Kasi yung kanilang vice presidente po, hindi man talaga sanay dyan sa bus. Sanay sa helicopter na hindi kanya. Kaya sabi po ni Attorney Reyes Del Rosario, sige, wag na tayo doon sa sumasakay ng bus. Doon tayo sa mahilig mag-helicopter, mag-chopper. Attorney Del Rosario, abogado ikinumpara ang pagiging simple umano ni Robredo kay BP Sara. Nagbigay ng reaksyon ang abogadong si Reyes Del Rosario sa social media kaugnay ng pag-viral ng larawan ni Leni Robredo na sumakay ng bus patungong Maynila. Sa kanyang post kung saan ibinahagi rin ang larawan ni BP Sara Duterte, tila nagparinig si Del Rosario hinggil sa isyu ng paggamit ng helicopter ng ilang opisyal. Anya sa kanyang pahayag, sige, wag na tayo doon sa sumasakay ng bus, doon na tayo sa mahilig mag-chopper. Ang naturang komento ay lumabas kasabay ng diskusyon sa social media matapos kumalat ang larawan ni Robredo na gumagamit ng pampublikong transportasyon na pinuri ng ilan bilang pagpapakita ng pagiging simple at malapit sa kanilang mamamayan. Isidigong noon yung mga DDS nang magpa-picture na nakakulambo. Puring-puri ninyo. Tingnan natin dito. Na-post ko yon. Sabi ng mga DDS dito kay Digong, nakakulambo, napakalinaw na drama. Sino naman ang nagpicture niyan? Wow! Nakakulambo si Tatay Digong. Totoong tao na talaga siya. We love you, Tatay Digong, sabi ng mga DDS. Also DDS, sabi dito sa post, magpakatotoo ka naman. Kung totoo yan, bakit may taga-picture? Si Digong na nakakulambo, bakit may picture din? Sino nagpicture? Parehas lang kayo. Kumbaga drama yun ni Leni Robredo. Di ibig bang sabihin, mas madrama si Digong. Bakit pag si Digong yung nagdrama, wala kayong problema? Pag si Leni Robredo, wala mang intensyon mag-presidente. Ayaw niya. Gusto niya na lang tumok ng kanyang trabaho dito sa Naga City. Kasi siyempre natalo sa pagka-presidente. At saka unang-una, magastos po. Buti kung may taga-pundong mula sa Beijing. Kung may taga-pundo mula sa Beijing at saka mula sa Pugo at saka sa droga, baka mag-announce na rin. Kaya wala na eh. Bakit ninyo pinapansin si Leni Robredo? Pinapansin ninyo, malinaw, kasi may duda kayo na baka endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Number 2 ngayon sa survey, si Leni Robredo. Mga kababayan, hindi pa nagdi-declare na lalaban uli sa pagka-presidente. Number 2.
Pero ano, napakalayo, Mr. Maravillas. Napakalayo pa man yun. 48% daw sa Tangere. Tapos, ilan ba si Lenny? 20 plus yata yung rating. Remember mga kababayan na sa mga surveys, yung kung sino yung nangunguna sa survey, talo. Noon si Grace po, nangunguna, talo. Sino pa? Si Jojo Binay. Number 1, mas mataas pa yung ratings ni Jojo Binay, mga kababayan, kay Sara Duterte. Mas mataas. Talo. Kasi po sa Bible, yung nangunguna, nahuhuli. Ang nauna ay nahuhuli. Ang nahuli, nauna. Masyado insecure kasi kayo, mga kababayan. Para niya, Mr. Maravillas, pinupuri mo na si Lenny. Hindi ko man pinupuri. Nagustuhan ko si Lenny kasi sumurrender na siya. Di ba? Kababayan ko. Pinunta ng ating Pangulong Bongbong. Kasi si Lenny nauna na. Bumisita yung ating Pangulo mga 2 years ago. Bumisitang Sorsogon. Ay mula Naga, pumunta pang Sorsogon si Lenny para makipagkamay sa ating Pangulo. Yun ang simula. O ngayon, hindi na siya pumupuna sa ating Pangulo kasi nakita naman niya, maganda naman yung ginagawa ng ating Pangulo. So nag-declare siya ng support. Ayun, pinunta ng ating Pangulo. Sinalubong namin sa Naga. O di ayos. So buti pa si Lenny, mga kababayan, na dating political adversary ng ating Pangulo. Kalaban niya are sa political enemy. O ngayon, kasundo na ng ating Pangulo. O ngayon, ito, mga kababayan, basahin ko sa inyo yung statement ni Herminio Harry Roque Jr. on the remarks of Attorney Raymond Palad, yung abogado po ito ni Driaga. Sabi ni Attorney Harry Roque, "It is unfortunate that an officer of the court has chosen to advance statements that are plainly false. Records will show that Attorney Palad's claims are untrue, as with Mr. Madriaga's allegations against the BP. The accusations of land grabbing against me is completely without basis and unsupported by even a shred of evidence." Kasinungalingan ang lumabas sa bibig ni Mr. Madriaga at ang kanyang paglutang ngayon ay may kinalaman sa maruming politika. Pinapakita lang nito na desperado na ang mga kaaway ni Vice Presidente Inday Sara Duterte at ginagamit si Mr. Madriaga para sa kanilang makasariling agenda na mapanatili sa pwesto. Kapalit ng mga pangakong paglaya kay Mr. Madriaga, nagsama ang mga puwersa ng desperado at masasama, ngunit hindi sila magtatagumpay. Sa huli, mananaig ang katotohanan at katarungan, sabi ni Harry Roque. Yan, no? Post niya, mga kababayan. Attorney Palad likewise alleged that I took offense of the filing of complaint against me before the Office of the Ombudsman. To this day, I have not even seen a copy of the supposed complaint. The absence of any such document only reinforces the fact that the allegation is utterly bereft of merit. I'm not denying that I know Mr. Madriaga, sabi po ni Harry Roque. My first personal encounter with him is at the Department of Justice. Attorney Palad's claim that I took matters personally because Mr. Madriaga allegedly assisted farmers whom he now claims were victims of land grabbing attributed to me is completely false, sabi po ni Harry Roque. Mr. Madriaga stood as a respondent in 2 counts of kidnapping. This therefore debunks the assertion of Attorney Palad that I harbor any personal animosity against his client prior to those proceedings. I was retained a few days after the abduction and before the victims were released. Even at the initial stage of my engagement, we already had evidence from the victims that they were brought to a car shop belonging to Mr. Madriaga. Yan ang mga depensa, mga kababayan ni Attorney Harry Roque. Simplihan lang natin, Attorney. Walang mangyayari kung sige man lang ang daldal mo through social media. Yan na mga aligasyon mo, harapin mo sa korte mismo. Bakit ka kasi tumakas at nagtatago? Yun ang tanong sa iyo. Bakit ka nagtatago? Di ba dapat ginagawa mo ay umuwi dito para i-defend yung inyong sarili? Abogado ka naman. At kaya mo din kumuha ng abogado na magdi-defend sa'yo kasi may kaso kang qualified human trafficking. Kaya nga puganti ka. Diba? Yun ang gawin mo. Umuwi ka rito. Hindi puro ka kwento sa social media. Walang mangyayari ka. Mananatili kang pugante. At yung sinasabi mo na
paninira lang sa inyo at kay Sara Duterte, harapin ninyo sa ano. Sagutin ninyo isa-isa. Sumama ka doon sa team ni Sara para hindi lang 16 kundi 17 na. 17 man. Yan kung pwede ka pang. Kaya lang ayaw man sa'yo ni Sara. Kahit nga dyan sa ICC, hindi ka man kinuha. Sabi ni Sara, harapin mo niya yung sarili mo ding problema. Umaasa kasi, kaya dumidikit kang dumidikit. Kahit hindi ka man kinukuha ng mga Duterte na. Di ba? Dumidikit kang dumidikit to justify yung iyong pagtago. Yan ang totoo niyan, Ari Roque. Wala nang maniniwala sa inyo. Sa behavior po ninyo, mga inaasta-asta ninyo. Wala. Sinira mo yung pagkatao mo, pati yung iyong karir bilang isang abogado. Sinira mo. Itong mga kinakaharap ninyong kaso, nangyari dahil sa mga katarantaduan ninyo. Yan ang totoo niyan. Tapos isisinyo niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gumawa kayo ng katarantaduan, sagutin ninyo. Anyway, maraming salamat. Bukas naman po uli. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.